We are Sanaseños, and for the vlog that we are going to make today, we are gonna feature the Tungtung Falls. Come and join us! Daan po kayo. We're on our way sa Tungtung Falls. Hello guys! As you can see, naglalakad po kami. We're on our way Tingnan nyo sa guys yung Tungtung daan. Falls. Grabe. Nung nakaraan pa, ayaw nyo naman last year pa tayo gustong pumunta ng Tungtung, ayun lang. Ano ba yun? Yan guys, kami tayo sa may... We're now gonna cross this bridge. It's just made of kahoy, so they are so afraid to cross it. So, here, papasok kayo dito. May bahay dito, tapos papasok kayo dito. So, nagbibilangan na sila ng pera. So guys, i-approach niyo po si ate kasi sila po yung nag-assist here. Yan. Thank you po. Thank you po. Balik kayo mamaya ah. Hindi na po kami magbabayad ng cottage. Libre na. Entrance na lang po yung binayaran namin. Si ano po, mayroon po isang ano dyan o, civilian, ay rebelde. There was a balloon! Oh, there's a balloon po. So this po, meron pong signage na this way, dito po tayo dadaan. For sure, hindi po talaga kayo maliligaw dito kasi Marami pong taong mapagtatanungan dito. So here po, dadaan po kayo dito. you should, be careful guys. Mag-be careful po Especially pag kayo. yung slippers na our shoes nyo is madulas. Yes po, lalo na sa akin, may takong. Meron naman pong signage na nakalagay dito kung saan po kayo pupunta. Ayun po. Then, tatawid po kayo dito. Wow, I love nature. You do. Medyo makipot lang po yung daanan. So, just be careful po kasi ito po yung surroundings niya. Watch your steps guys. So, before anything else, we are going to share and tour you here in Tungtung Falls. So, ayun guys, as you can see, we have a lot of cottages here and good thing na libre lang yung nakuha natin. So, dun kay ate is, binigyan niya lang kami ng free na cottage and binayaran lang namin yung entrance fee namin. Tapos, itutour namin kayo, ipapakita namin sa inyo yung mga cottages na available sa kanila. So here guys, as you can see, malaki-laki yung cottages niya and for sure, if marami kayo, fit in talaga kayo dito. And napakaganda lang napakaayos at ganda lang ng ambience. Good for... Dito yung cottage namin. Tapos may mga cottage pa doon. And ito rin, meron silang parang bahay kubo dyan. Tapos doon is itutour namin kayo ng malapitan.
So dito is maraming rock formations. Guys, watch your steps kasi napakadaming lumot. Pero, kasi guys, it's all worth it. If ever na naka-ano kayo, madulas yung sleepers nyo, you should What if hindi niya kaya to? hawakan nyo guys, like ganyan, no? Kasi syempre madulas. Hala! Guys, watch and learn. Ang sakit! Kaya ka na yan, guys. Watch your steps. So here, meron silang Spanish dito. I love Tungtung Falls. Pero yung acronym lang niya, which is TTF. So yan. Guys, so guys, if babalakin nyo umakyat dito, make sure na nakapana lang kayo kasi baka madulas kayo or mag-cause pa ng injury. So, paakyat po dito sa isa pang park kung saan pwede kayo mag-swimming. Tungtong Falls. Ang good. Nice. Okay guys, dead end na dito. Sige ka na. Dami. So dito, pagkapasok nyo is makikita nyo itong CR. Meron siyang pang male and pang female. Tapos meron ditong ihuhulog nyo. Kung iihi kayo, 5 pesos. Kung magpupup kayo is 10 and ligo is 10 also. So maghuhulog kayo dyan. Dito naman banda, bawal magkalat ng basura. Kailangan lagay sa sako yung mga plastic, bote at iba pa. Additionally, may signage dito na bawal magdala ng bote ng alak sa ilog. Doon naman sa malayong signage, sinasabi doon na bawal magkalat kung saan-saan. As you can see, wala nang titina dito sa paligid ng Tungtung Falls. So, for the safety precaution naman, ito yung mga things na dapat niyong tandaan kapag pupunta kayo dito sa Tungtung Falls. The first one is wear the right clothing and accessories. Mag-wear kayo ng mga clothes na pang-swimming talaga. Yung mga pang rush guards. Pwede rin naman yung mga, yung mga t-shirts, yung mga shorts, ganyan. It's for your preference naman. Or it's your own preference. And then, yung mga accessories na gagamitin nyo, pang-ligo, yung mga life vest kung gusto nyo. Kasi dun sa, sa dulo, sa taas is, sobrang lalim dun. And, hindi advisable na maligo dun or mag-swimming dun. Siguro pwede naman kung may life vest ka or kaya mo, pero not advisable kasi masyadong malalim and may sinabi na meron na daw dong nalunod. And then the next is know the risks and signs of heat exhaustion. Ito naman is dapat mong tandaan yung mga things kasi kapag sobrang init, kailangan mo na uminom ng tubig. Kapag sobrang exhausted ka na or exhaust ka na sa init is pwedeng mag-cause yun ng mga heat stroke, yung mga ganyan kung bibisita kayo dito ng maaraw. So, that is the safety precaution na hinanda namin or provide namin para sa inyo na tandaan kapag pupunta kayo dito sa Tungtung Falls. Ito yung mga dapat yung dalhin pag pumunta kayo ng Tungtung Falls. First is hygiene kit, towels, and extra clothes for pag maliligo kayo. Second is food and water kasi nga walang tindahan dito. And magdala din kayo ng first aid kit kasi may possibilities na magkaroon kayo ng mga sugat kasi sa mga bato. Additionally, malumot sa liliguan so kailangan nyo talaga ng magdala ng first aid kit kasi may possibility na magkasugat kayo, ma-aksidente kayo, and yun lang na dapat yung tandaan kung pupunta kayo ng Tungtung Falls. At ayun lamang ang mga safety precaution na dapat tandaan pag pupunta dito sa Tungtung Falls. What are the things that tourists or travelers expect during a visit to a place or while traveling in terms of view, food, accommodation po? So as a first time visitor here in Tungtung Falls, inaasahan ko na yung views is
very chill vibes kasi yung mga classicals, pumunta kami dito para mag-unwind. And pagdating naman sa food, we expect the stall here is may mga pagkain na silang tinitinda. Kaya hindi na kami masyadong nagdala ng pagkain kasi yun yung ina-expect namin. But wala pa lang masyadong mabibilang dito. Pagdating namin sa accommodation, ina-expect namin na yung mga nag-a-assist dito is very approachable. Like, pagpasok mo pa lang, welcome ka nila, ganyan. Yung, the way sila makipag-usap sa iyo is very magaan yung pakiramdam sa iyo. But, it's not. Kasi pagpasok pa lang namin, the way nila kami approach is parang masungit. So, that's why parang goods, yung place, yung goods, but the accommodation is not so good. Thank you. The second question naman po, what is the common reason why tourists or travelers seek travel recommendations? So nagsulit kami ng recommendation para may ideas kami or what na para alam namin kung maganda ba yung place na pupuntahan namin or hindi. Katulad na lamang sa first question, yung food stall, yung mga accommodation. So para may ideas na rin kami kung okay ba yung pupuntahan namin lugar or hindi. Last but not the least po, what approaches do visitors or travelers take to deal with issue or challenges that they encounter while visiting a place or traveling? So kami ng mga kaibigan ko, biglaan yung pagpunta namin dito. So parang hindi kami totally prepared like sa pagkain, sa pera. Pero yun nga, gusto namin yung makapag-unwind, chill vibe. So parang ginawa namin ng paraan, pinagambagan namin yung isa para at least lahat kami makapunta dito. So that's it. Thank you po. Thank you. So, it's a wrap, guys. Tapos na yung swimming namin. So, babalik na kami sa taas. And, So fun and so worth it. So relaxing, guys. 95% of so, dito naman sa Tungtung Falls, as meron naman silang signal, yun nga lang, wala silang mga foods. And isa pa sa cons nila is, walang nagtitinda ng mga stores doon, it's not convenient for everyone kung biglaan lang kasi wala talaga kayong mabibili. And yung liguan doon is medyo malumot and maraming mga rock formation doon. And there's a possibility for you to have an accident. So, that is our experience on Tungtung Falls.